Nasa part 16 na tayo ng general cleaning sa kabilang bahay bago magbagong taon. Ginawa ko pala to December 26. Kakatapos lang ng Christmas and ang bala ko lang talaga initially, magwawalis lang ako dito sa may harapan para matanggal-tanggal lang yung kakaunting kalat, ganyan. Pero ang ending, ginanaan ako maglinis. So sabi ko, sige na nga, tuloy-tuloy ko na to sa abot ng makakaya. So nandito na nga tayo sa part 16 at madaming pagwawalis, paghahakot, paglilipat ng mga gamit ang magaganap for today's video. Nasira na nga pala itong front load na washing machine and itong nakabox, ito yung bago nilang twin tub washing machine and naisip ko instead na nandyan yan nakaharap. Ilalagay ko siya sa mas maayos na pwesto, so inalis ko nga yung plastic na lamesa, winalisan dito at ililipat ko na nga dyan yung twin tub nila na washing machine. So hindi ko tatanggalin yung box and may nakita akong lumang shower curtain, binalutan ko na rin siya para in case umulan, umambon, hindi mabasa yung washing machine. Ito naman yung dati nilang garahe and as you can see, malaki talaga yung space dito, kaso halos kalahati hindi mo malakaran dahil nga ang dami nakatambak dyan. Dati kasi nung naglinis ako sa may kusina, ito yung mga cabinet na pinag-aalis ko. I'm not sure kung gagamitin pa nila yan, pero itatabi ko lang din muna yan dyan. Depende na lang sa kanila kung willing na sila i-let go, pwede na nila i-declutter yan. Then pagkatanggal ko nga nito mga cabinet, as you can see, ang daming mga naglaglaga mga dahon dito galing sa puno ng kapitbahay. And since medyo sira na nga rin yung bubungan dito sa may garahe, etong lumang pinto gagamitin ko yan as support na lang para hindi tuluyang malaglagan kami ng bubong dito. Alam mo yung pagwawalis dito, napaka-satisfying niya talagang gawin. Kaso natatakot ako na baka bigla na lang may tumalon na naman sa aking palaka. Kasi few years ago, naglinis ako dito. Nakakatakot talaga na kailang palaka yung talon ng talon dito. Pinakaayaw ko talaga. Palaka, mga bulate, worm, ganyan. Kaya minsan nga, kahit gustuhin ko nang mag-aral or matutunan yung pag-gardening, ganyan-ganyan. Natatakot naman ako sa mga uod. So, yung mga ipis, daga, carry lang yan. Pero mga uod, palaka, talaga, ayoko talaga yan. So, anyway, thank God, wala namang uod at palaka. Buti nga rin, walang mga antique. Kasi nung last time din na naglinis ako dito, naalala ko, ang dami talaga mga antique. Tapos gagapang na lang bigla sa balat mo. Anyway, pagpasensya nyo na nga pala, kung may mapansin kayo mancha dyan sa leggings, hindi ko na kasi matanggal yan kahit anong labas. So, hayaan mo na nga, naglilinis lang naman ako. Meron pala dito nakatagong lumang e-bike, siguro mga several years ago na yan. Nasira na kasi yan. Ang alam ko ipapaayos, pero however, ayan, nakatambak siya. So, winalisan ko na lang din yung ilalim niyan. Pinausog ko lang ng konti para mawalisan ko nga ito dahil kita mo naman ang dami dito mga dahon, mga lupa-lupa na basa. Alam mo, natatakot din ako dito kasi itong yero na nasa ibabaw ko, nakikita ko na meron mga nakausli na pako na mga kinakalawang. Dapat pala nag-hard hat ako dito kasi baka bigla na lang malaglag, matusok naman yung ulo ko. Diyos ko, ang liliit pa ng mga anak ko. So, ang ginawa ko, nilagay ko doon yung lumang pinto ng CR, pati mga cabinet, tapos at least magiging support siya kahit papano ng yero. Kasi, ang alam ko, pinagtanong na naman ni Pinggoy, meron siyang tinanong kung nagagawa dito sa bubong sa may garahe kung magkano ang estimate. 50 kyaw, grabe ang mahal nun. Ilang araw pa bago yung koleksyon ng basura, kaya nagpabili na rin ako ng sako kasi iniisip ko kung itatambak ko lang yung mga basura sa isang side tapos biglang may mga ligaw na mga pusa or aso, baka pagkakalkali tapos ikalat lang, sayang naman yung effort. So anyway, before pala, siguro mga few months ago, meron silang hinire na maglilinis dito, kaya as you can see dito sa may likod ng puno nila, may mga dry leaves or mga dry branches kineme dyan. Hindi naman pwede ditong magsiga or magsunog ng mga dahon-dahon. Hindi ko sure kung paano yung proper way ng pagdidispose niyan kasi I don't think hahakutin siya. I'm not sure kung meron bang naghahakot ng mga ganyan. And kung marami siguro akong sako, ang gagawin ko dyan, pagtatabasin ko yan ng itak, yung mga branches na yan, tapos ipaglalagay ko sa sako. Kakaunti lang din kasi yung sako na nabili. Iniisip ko, dito pa lang sa mga basura na kailangan i-declutter, baka magkulang itong mga sako na ito. So, eto nga palang mga metal rack na ito. For so many years, nandyan lang yan. Karamihan hindi naman talaga nagagamit, nagagalaw. So, pinagtatapon ko na yung alam kong hindi naman mapapakinabangan. Kasi nung few years ago, ako lang din naman yung nag-arrange dyan, nag-ayos dyan. And halos hindi talaga siya nagalaw at all. Ang napansin ko dito, ang dami mga lumang bidet, mga toilet seat na mga sira na, mga gripo na mga sira na, at kung ano-ano pa.
Kaso pag aalisin na natin yan dahil ayoko na makita yan sa 2026. Alam mo naman ako may-ari ng bahay. Hindi na kasi ito maaasikaso talaga ng mga nakatira dito. At bilang tumira din naman ako dito, so alam ko na talaga kung ano yung mga ginagamit nila sa hindi ginagamit. Nung kailan pa lang naglinis ako sa may kusina nila, naalala ko, merong contact sila na mga ngalakal, tapos pinagpipick up halos lahat ng mga basura kasi yung iba doon pinagbebenta nila sa junk shop. So, kinausap ko nga si Pingoy kung meron siyang kakilala na pwedeng mag-pick up na ng mga bote-bote dito. Kasi alam nyo ba, dirty kitchen na rin ito maliban sa garage. And as you can see, unti-unting na-unveil. Ayan nga, lababo pa yan. So kita mo, ang laki talaga ng space dito. Maganda talaga dito mag-grill, hangout area. Kasi dati, nung maayos-ayos pa yung bubong dito sila nagiinuman pa kapag may mga handa or gathering. So dito nga pala sa ilalim ng lababo, ang daming mga bote dyan. Few years ago nung naglinis ako dito, andyan na yung mga bote na yan. And since hindi naman talaga nagagalaw, sabi ko nga, i-let go na, ibenta na lang kung pwede pang maibenta para at least lumuwag talaga dito. Kasi pinamamahayan lang din ng lamok. Yung tapat nga nito, CR yan, yung maliit na square na bintana. CR yan. So eto yung pinaka dirty kitchen lababo area nila, and working yung gripo dyan. Ang lakas kaya ng tubig dito, kaya nga ang sarap sana magkusot-kusot dyan. Maganda nga rin sana ipwesto dito yung bagong washing machine para in case na meron silang mga binabad at kailangang i-handwash, pwede na dito. Kaso sira nga yung bubong, so may tendency talaga na mabasa ng husto yung washing machine kapag dito ipinwesto. Mahal nga yung pagpapagawa ng bubong. Well, actually, few weeks ago pinagawa na yung bubong sa kabuoang bahay, pero dito sa garahe hindi na isama dahil mahal nga siya. And alam nyo ba, dito pa sa may likod area, meron pa dyang unit na halos kasing laki ng apartment namin, kaso naging tambakan nga siya. And ayan na nga yung itsura currently dito sa area na nililinis ko. Ang daming mga sako ng mga basura, at ito naman yung sinasabi kong secret unit kasi halos hindi ito napupuntahan dahil madilim. Dati kasi meron talagang nakatirang pamilya dito, for a few years sila nakatira dyan. So nung umalis sila, hindi na rin ito natirhan, so natambakan lang siya ng mga gamit. And sobrang laki talaga ng potential ng space na to kasi pwede nga siyang maging apartment, tapos i-renovate, wala lang talagang budget. So ayun na nga, few years ago, siguro mga pandemic pa yata yung huling punta ko sa loob dyan. Dahil uso nung pandemic yung mga barter, diba? So, naghanap kami dyan ng mga pwedeng ipang barter. Ang dami kaya namin na i-barter noon. Na-i-vlog ko pa nga yung mga yan sa YT. So, let me know naman, guys, kung ano ba ang magandang gawin dyan sa mga dry leaves, mga sanga-sanga dyan. Tama ba yung naisip ko na pagpuputulin na lang at isa ko? Or meron pang ibang paraan para mahakot yung mga iyon para mas umaliwala sa man dito sa area. And as you can see, yung ibang mga cabinet at saka may iniwan akong isang blue na metal rack. Inilagay ko siya dito sa kabilang side para nga support kahit papano sa bubong para in case na bumigay. At least, hindi man todo-todo yung paglaglag niya. Ano ba yun? Mukha lang talaga mabilis, pero I think mga 5 oras na rin ako naglilinis dito. And so far, na-achieve ko naman yung mga kailangan kong walisan. Siguro doon sa secret unit, secret portal na lang ang tawag natin doon. Pag may malakas na yung loob ko, babalikan natin yun. Kasi medyo madilim din doon, sira din yata yung electrical wiring doon, bumbilya and all that. So, eto, ikikip lang natin yung mga yan. Support lang yan sa bubong. Paulit-ulit naman ang mamsi na yan. Ano ba yan? So, anyway, eto naman yung itsura niya. As you can see, kahit papano naman, maaliwalas na, nalalakaran na talaga yan. And ang lawak na talaga dyan sa area paglabas ng kusina. So, eto nga pala, after a few hours, dumating na yung kakilala nila na taga-junk shop. Nagulat ako, may truck sa labas. Tapos, merong 4 na katao dito na sort kasi kung ano lang yung mga pwede nilang kunin, like mga bote, scraps, mga plastic, yun lang yung mga pinagkukuha nila. Alam nyo ba, naka 450 pesos din yata yung mga naibenta. Syempre, binigay ko yun sa birthday girl. Kakain na muna ang Momshi. Ayun lang muna for today's video and follow me for more cleaning vlogs.